Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Pepito. Naunang sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas na umaga. Asahan din pong malalakas sa ulan, hangin at daluyong o storm surge sa labas ng landfall point ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, potentially catastrophic at life-threatening o lubhang mapaminsala at may banta sa buhay at kaligtasan ang maging sitwasyon sa northeastern Bicol region. Walang humpay ang hampas ng alon pagising kanina ng mga taga-Virac, Catanduanes. Patikim na ito ng storm surge o daluyong habang papalapit ang super typhoon Pepito. Kahit ang fire truck na ito na nag-ikot para palikasin ng mga residente, halos lamunin ng dambuhalang alon. Habang may panahon pa, mas makakabuting lumikas na lang po tayo. May truck ding napaatras. Nakararanas na ng malakas na ulan sa Catanduanes. Nagngangalit din ang alon sa Legazpi Albay kaninang umaga. Nagbaha na sa Legazpi City Boulevard dahil sa daluyong. 6 AM pa lang. Dalhin sa motor! Sa Tiwi Albay, kinatakot ng mga residente ang mabilis na pagragasan ng tubig. Sa isang kapilya na may nakaburol pa, binuhat at inilipat ng mga kaanak ang kabao. Mabilis na tumaas hanggang binti ang baha at pumasok pa sa ilang bahay. Sa Polanggi na puno ang isang mall doon ng mga taong lumikas para hindi mapuruhan ng bagyo. Malalaki rin ang alon sa dagat sa baybayin ng Sangay sa Camarines Sur. Sinabing force evacuation sa pilitan. Nagpunta na kami dito, pinaliwanag na namin na force evacuation na tayo. Kasama ang barangay San Isidro sa bahaing lugar sa Daet, Camarines Norte. Nagbahay-bahay na ang mga otoridad para piliting lumikas ang mga residente. Ikalawang araw na raw nilang pinuntahan ang tirahang ito. Ngayon din po. Hindi na po, wala na po nga ayusin. May sasakyan na po kaming kasama ngayon para lahat po ng abutan namin dito, isasama na talaga namin. Sa huli, napilit ang ginang na lumikas na. Kaya kami ganito kasi minsan kapag kasagsagan na po ng bagyo, saka po sila nanghihingi ng rescue. Ang baha po talaga doon ay nalagpas tao. Mahirap na po mag-rescue. Ang pamilya ni Aling Aurora ayaw sanang lumikas dahil mas komportable raw sa bahay. May mga palay kami dyan, may mga hayop. Ay kailang sabi po ng yung forced evacuation po, kaya susunod na lang po. Nagpasya si Aling Aurora na makitira muna sa bahay ng kaanak sa bayan. Ipinatupad ang forced evacuation sa mga barangay ng Bagasbas, Awitan, Gubat at Mambalite. Ayon sa Daet MDRRMO, mahalagang lumikas ang mga nasa tabing dagat at flood-prone areas bago dumilim dahil inaasahan ang walang humpay na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang bukas. Ididadaan sa amin yung mata pero nasa inner wall kami, wala po kaming pahinga. Bawal ng mangisda pero kaninang umaga may mangilan-ngilan pa ring sumubok na maghanap buhay. Kilalang surfing destination ng Daet pero bawal muna ang surfing dahil sa bagyo. Sa mga evacuation center. Grabe po talaga ng kabak po kahit nung kahapon po ito. Kasama ni Aling Corazon na maagang lumikas ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Ang hirap na po ng ganyan, kalagayan ng kapatid ko ay bagyo pa. Kasama naman sa paglikas si Miriam ang 5 anak niyang mga menor de edad pa. Ang bunso, 7 buwang gulang lang. Kakatakot po, lalo po't maliliit po itong mga anak ko. Hanggang alas 4 ng hapon ang preemptive evacuation. Sunod naman ang paghahanap ng mga otoridad kung meron pa mga naiwang residente para naman sa forced evacuation. Sa ayaw po nila at sa gusto, kailangan po talaga nilang lumikas. Kung sakali man yung ari-arian, mga bagay na mawawala, pwede mapalitan pero yung buhay ay medyo malaking usapin po yun. Pero may mga residenteng tila di alintana ang panganib na dala ng paparating na bagyo. Tuloy sila sa kasiyahan at inuman kahit may paalala na ng forced evacuation. Nang balikan ng mga otoridad, natsyempohan nila ang grupo. Paano nyo pa mapapagtanggol yung kagamitan nyo kung lasing na kayo? Wala namang panic buying. Pero kapansin-pansin ang mahabang pila sa mga ATM.
Inunahan na namin yung ano. Siyempre dapat laging handa. Para makapaganda kami kung ano mang pangailangan na dapat namin mabili. Sa Barangay Poblacion 3, Laurel, Batangas, sariwa pa sa paligid ang bangungot ng bagyong Christine nitong Oktubre. Tambak ang putik at mga punong kahoy na pinatumba at inanod ng baha. Ang mga pulis, pinakikiusapan na mga residente lalo na yung katabi ng Bugaan River na lumikas. Okay lang po para sa kaligtasan po namin. Nakakatakot siya pag hindi kami kasi malapit na kami sa ilog. Preemptive evacuation po. Preemptive. Para po hindi na po mangyari yung katulad na nangyari ito nung nakadaan sa bagyong Christine. Itong Bugaan Bridge dito sa Batangas ang winasak noon ng bagyong Christine nung manalasa siya dito sa probinsya ng Batangas. Ngayon, itong Barangay Bugaan sa Laurel ang ibinabantayan ngayon ng mga otoridad para sa posibleng epekto naman ng bagyong Pepito dahil kung tutuusin ngayon pa lamang bumabangon ang mga taga rito. Ang mga pontoons na nagsilbing temporary bridge matapos mawasak ang tulay, tinanggal muna ng mga taga-Philippine Coast Guard Southern Tagalog para hindi madala ng tubig sakaling bumaha na naman. Mag-iisang buwan pa lamang nang manalasa ang bagyong Christine sa Batangas. Marami sa mga bahay may lupa pa galing sa nakaraang pagbaha. Si Rio Sawana Kalilikas. Nung bagyong Christine, lampas tao ang baha sa kanilang bahay. Kakalinis lamang nila baka back to zero na naman kung tatamaan ng bagyong Pepito. Sa Diyos na lang po kami nananalig na sana nawa ay lumihis. Huwag nang tumama dito sa Kalupat para po pare-parehong ligtas. Makikituloy muna sila sa kanilang kamag-anak. Sa isang eskwelahan naman sa Barangay Asis na sa 40 pamilya o mahigit 200 mga residente ang doon na magpapalipas ng bagyo. Bandang alas 8 kaninang umaga, nagsimulang maramdaman ang bagyong Pepito sa Eastern at Northern Samar. Alas 11:30 Sabado ng umaga, ramdam na dito sa bayan ng Palapag, Northern Samar ang epekto ng bagyong Pepito. Kaya naman, dahil sa lakas ng ulan at hangin, ilan sa mga puno ang natumba na at nakahambalang na sa daan. Sa bayan ng Pambuhay, nagtumbahan ang mga puno ng saging, pati mga yero na nagsilbing bakod sa isang construction site. Nakahambalang sa daan ang ilang palapa ng niyog na nilipad ng hangin. Ilang bahagi ng Katarman ang nawala ng kuryente pero nabalik naman agad kinahapunan. Kagabi pa lang, nagsagawa na ng forced evacuation ang DRRMO sa Eastern Samar, lalo na sa mga nasa coastal at low-lying areas. Wala namang naitalang landslide at baha sa probinsya. Isa-isa nang tiniklop ang mga billboard sa Metro Manila ngayong mahangin na sa labas. Sa Malabon, nakahanda na ang Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Maynila, nakahanda na ang rescue boats na gagamitin. Sinuspindi na rin ang lahat ng klase sa lahat ng eskwelahan ngayong gabi at bukas. Sa Quezon City, nilinis na ang mga kanal para hindi maging dahilan ng pagbaha. Apela naman ng MMDA, LTO at LTFRB kung hindi importante ang lakad, huwag nang lumabas ng baha. Sa news forum kanina, sinabi ng Office of Civil Defense na naghahanda sila sa worst case scenario. Mas maganda na yung sobra ang paghahanda kaysa magkulang. Posible rin daw umabot ng 3 metro ang storm surge. Ang Pag-asa patuloy na nakabantay kung saan magla-landfall ang Super Typhoon Pepito. Kung titingnan natin tong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes. Mga kapuso, patuloy pong lumalakas ang Super Typhoon Pepito habang tinutumbok ang northeastern Bicol. Signal number 5 na sa Catanduanes at northeastern portion of Camarines Sur. Signal number 4 naman sa Camarines Norte, northern at southeastern portions ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Signal number 3 sa Polillo Islands, northern at eastern portions ng mainland Quezon. Natitirang bahagi ng Camarines Sur at Albay. Northern portion ng Sorsogon at malaking bahagi ng Samar. Signal number 2 sa southern portion of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Pati sa Metro Manila, Cavite, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Marinduque, natitirang bahagi ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar at natitirang bahagi ng Northern Samar.
Signal number 1 naman sa mainland Cagayan. Natitirang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batangas, La Union. Natitirang bahagi ng Pangasinan. Natitirang bahagi ng Zambales, Batangas, northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, Biliran, northern at central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, pati na sa northernmost portion ng Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Huli pong namataan ng Bagyong Pepito, 120 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. May lakas na 195 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot hanggang 240 kilometers per hour. West-northwest ang galaw nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest bulletin ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes ngayong gabi o bukas na umaga. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Camarines Sur o Albay. Posibleng daanan ng bagyo ang Bicol Region, Central Luzon, Quezon at southern portion ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region bago lumabas ng PAR sa Lunes. Dahil po sa bagyo, asahan ng intense to torrential rain sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Camarines Norte. Uulanin din ang Quezon, Northern Samar at Sorsogon. Din ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, Central at Southern Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng matitinding buhos ng ulan sa halos buong Luzon sa buong maghapon. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao. Posible rin ang light to intense rains sa buong Metro Manila.